Alright, so hi there, future LPTs and top netchers. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at welcome sa ating free live session for Filipino Majorship. Sa mga nandito na, kindly tag and mention your friends na pumarito na sa ating platform. Sapagkat ito po ay public live, so basically ito po ay open sa lahat ng Filipino majors. Di ba ang bilis ng panahon? Ilang days na lang board exam nyo na end. I hope by now ay nakapag-start na mo kayong mag-review kahit papaano. Okay, mapa-Gen Ed man yan, Proof Ed, at of course ang ating majorship. Ang Gen Ed po natin is 20% sa inyong overall na rating. Ang Proof Ed naman is 40% sa inyong overall na rating. At of course, ang ating majorship na madalas tinitake for granted ng karamihan is 40% sa inyong overall na rating. Alright? Kaya huwag niyo pong binabaliwala ang ating majorship. And also, ini-encourage ko po kayo that as early as now, ay mag-practice ho kayo sa pag-shading. Nang sa gayon ay hindi ho kayo manibago pagdating sa actual na board exam. Sa mga hindi pa naka-join sa ating exclusive review group ay pwede pa po kayong humabol sapagkat lahat ng sessions natin is recorded kaya pwede nyo kong balikan anytime. And also, it is composed of 18 sessions na kung saan lahat po ng topics that is under the new TOS ay atin pong tatalakayin. Nang sa gayon ay walang lusot pagdating sa actual na board exam. So without further ado, let's start. Sige, number 1, anong batas ang nagpapatibay sa implementasyon ng matatag na kurikulum? Is it letter A, DepEd Order number 10, series of 2024? Letter B, DepEd Order number 10, series of 2023? Letter C, RA 11510? Or letter D, the RA 7722? So what would be your answer for question number 1? Pakikomento ko. Alright, again, ang hinahanap natin is anong batas raw ang nagpapatibay sa implementasyon ng matatag na kurikulum. Alright, sige, sagot-sagot sapagkat the more that you interact, the more na mas matututo po kayo. Okay, that is, sige, okay lang po na magkamali. Ang importante ay natuto. Alright, I see a lot of letter B. Bravo, sure na ho ba tayo dyan? Sige, marami ang sumagot ng letter B, bravo. Okay, for question number 1, okay, mabuti at naparito. Sapagkat for this one, this is letter A, alpha ang tamang sagot. Okay, again, this is letter A, alpha. Kapag ang tinatanong is anong batas ang nagpapatibay sa implementasyon ng matatag na curriculum, then your answer would be DepEd Order number 10, series of 2023. Alright, how about RA 11510? Ito naman po yung batas na nagpapatibay sa pagtatag ng ALS or the Alternative Learning System. Ang RA 7722 naman, ito po yung batas na nagpapatibay sa CHED. Alright, sige, drill natin. Kapag DepEd Order number 10, series of 2024, then yan po yung batas na nagpapatibay sa implementasyon ng matatag na kurikulum. Okay, 11510, that is the ALS. RA 7722 is for the CHED, okay, the Commission on Higher Education Act. So sige, sa mga nagkamali, at least natuto. Alright, narito po ang resibo natin. According to DepEd Order number 10, series of 2024. So ito po ay naglalaman ng mga guidelines on the implementation of the matatag na curriculum. So ano yung petsa na kung saan lumabas ang batas na ito? Then your answer would be July 23, 2024. Okay, number 2, sino ang lumagda sa DepEd Order number 10, series of 2024? Is it letter A, Sara Duterte? Letter B, Sonny Angara? Letter C, Ferdinand Marcos Jr.? Or letter D, wala sa nabanggit? So what would be your answer for question number 2? Pakikomento ko. Again, ang hinahanap natin, sino raw ang lumagda sa DepEd Order number 10, series of 2024?
Sige, nais kong hintayin ang inyong mga kasagutan. Okay, di ba ang DepEd Order number 10 is ito po ay naglalaman ng mga implementation mga polisiya or guidelines of the matatag na kurikulum. So ngayon ang tanong, sino ang lumagda sa DepEd Order number 10 series of 2024? Alright, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. Sige, mukhang kompleto Ricardos tayo for this one. I see a lot of letter A at mabuti at naparito. Okay, sapagkat for this one, si Sonny Angara po ang lumagda sa DepEd Order number 10 series of 2024. Okay, again, this is letter B, bravo ko ang tamang sagot. Okay, si Sonny Angara ang lumagda sa DepEd Order number 10 series of 2024. Narito po ang resibo natin. Okay, si Sonny Angara, ang DepEd Secretary at that time, ang siyang lumagda on the DepEd Order number 10 series of 2024, which is the implementation of the matatag na curriculum. So sige, I hope sa mga nagkamali ay natuto na po kayo. Alright, number 3, ano ang salitang ugat ng pamahalaan? Okay, lumabas po to last season. Is it letter A, pamahala, letter B, halaan, letter C, bahala, or letter D, laan? So what would be your answer for question number 3? Pakikomento ko. Uy, si Ma'am Regine, ligwak kurot. Okay, number 3, alam kong alam nyo na to, lalo na kung member po kayo sa ating private group. Sige, this is, alright, I see a lot of letter C at of course, that is letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Alright, so ngayon ang tanong, sa anong pagbabagong morphoponymiko dumaan ang salita na pamahalaan? Again, sa anong pagbabagong morphoponymiko dumaan ang salitang pamahalaan? Alright, nais kong hintayin ang inyong mga kasagutan. Ito ay dumaan sa asimilasyong ganap. Again, ano yung salitang ugat? Bahala. Pang plus bahala plus an, naging pamahalaan. So, dahil nawala yung unang titik ng salitang ugat, which is the B, kaya ito ay tatawagin nating asimilasyong ganap. Okay, kapag nanatili ang unang titik ng salitang ugat, then that is asimilasyong di ganap. Pero kapag nawala yung unang titik ng salitang ugat, same sa nangyari sa pamahalaan, then your answer would be asimilasyong ganap. Alright? This is asimilasyong ganap. So, narito po ang resibo natin from KWF, Diksyonaryo ng Wikang Filipino mismo. Okay? Pamahalaan, pang plus bahala plus an. So, bakit nga ba naging pang? Di ba may panuntunan tayo na kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa P at B, ang nang ay nagiging N. Kaya ito ay nagiging pam. Kapag nawala ang unang titik ng salitang ugat, which is the B, ito ay magiging okay, pamahalaan. Kaya yan ay dumaan sa asimilasyong ganap. Alright? So I hope ay natatandaan pa rin. So this is our session 3 sa ating private group. Alright? So ang ikalawa namang panuntunan is kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa DLRST, ito ay nagiging pan. For example, pandamit, panlaro. So that is under allomorph na pan. However, kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa P at saka B, ang allomorph na gagamitin po natin is the pam. Alright, so I hope ay naaalala pa. Okay, number 4, kumusta ka na Maris? Ang paraan ng paggamit ng wika ayon kay Jacobson na makikita sa pahayag ay, is it letter A, emotive, letter B, conative, letter C, phatic, or letter D, referential? So what would be your answer for question number 4? Pakikomento ko. Alright, so ang daming nagbabalik. Sabi ni Ma'am April, good evening po Ma'am Joyce. LPT na po ako at thank you so much po. Alright, so you're welcome po and congrats. Okay, number 4, I see a lot of letter C, Charlie. Sige, sure na po ba tayo dyan? Okay, bakit letter C, Charlie ang inyong sinagot? So, pag sinabi ho kasi nating phatic, yan ho ay ang pagsisimula ng ugnayan. Kaya for this one, this is letter C, Charlie ho ang tamang sagot. How about emotive?
Yan naman ay ang pagpapahayag ng damdamin or emosyon. Again, kapag emotive, that is pagpapahayag ng damdamin or emosyon. Ang conative naman, that is panghihikayat. Alright? Again, conative, panghihikayat. Ang yan ay ang pagsisimula ng ugnayan. Kapag sinabi naman ho nating referential, yan ho ay ang paggamit ng wika bilang sanggunian. Reference, sanggunian. Alright, may mga clue tayo para mas mabilis niyong maalala yung mga salita. Again, emotive, that is pagpapahayag ng damdamin or emosyon. Conative, panghihikayat. Phatic, pagsisimula ng ugnayan. Referential is paggamit bilang sanggunian. So ngayon ang tanong, ano yung mnemonics natin? Yung gawa-gawang mnemonics natin para sa paraan ng paggamit ng wika ayon kay Jacobson. Alright, so tingnan natin kung tataksang pagita babies pa. Again, ano po yung mnemonics natin for the paraan ng paggamit ng wika ayon kay Jacobson? So that is the papu serm. Again, papu serm. So yes, atin pong talakayin. Alright, so very good. Alright, ang atin hong mnemonics is the papu serm. Pa for patic, po for poetic, C for conative, E for emotive, R for referential, M for metalingual. Again, pag sinabi ho natin phatic, yan ay ang pagsisimula ng ugnayan. Yan yung mga kamustahan, that is under phatic po. Ang poetic naman, ito yung mga matalinghagang pagpapahayag. Ang conative, that is panghihimok or panghihikayat. Ang emotive naman, pagpapahayag ng damdamin. Referential is paggamit bilang sanggunian at of course, ang metalingual is pagpapahayag ng koro-koro or opinion. Okay, number 5, ano ang tawag sa kagamitan sa pagtuturo na nagpapakita ng isang mas sistematikong pamamaraan ng pagtatakda ng lawak ng paksang sasaklawin ng pagsusulit? Is it letter A, curriculum, letter B, banghay aralin, letter C, module, or letter D, talahanayan ng spesifikasyon? So what would be your answer for question number 5? Pakikomento ko. Alright, number 5, I see a lot of letter D delta. Ano po yung context clue na pwede nating i-highlight? Sige, marami ang sumagot ng letter D delta. Alright, ang tanong, ano po yung context clue na pwede nating i-highlight? Alright, sapagkat context clue will lead you to the correct answer. Dapat as early as now ay mag-practice na ho kayo sa paghahanap ng context clue. Alright, that is pagtatakda ng lawak ng paksang sasaklawin ng pagsusulit. Pagsusulit, then that is under talahanayan ng spesifikasyon. Kaya for this one, this is letter D delta ho ang tamang sagot. Alright, pag sinabi naman ho natin curriculum, ito ho yung kagamitan sa pagtuturo at pagkatuto na buo at ganap sa kanyang sarili. Again, curriculum, yan ay ang kagamitan sa pagkatuto at pagtuturo na buo at ganap sa kanyang sarili. How about banghay aralin? Again, how about banghay aralin? Sige, nais kong hintayin ang inyong mga kasagutan. Ano po yung tatandaan natin pag sinabi nating banghay aralin? Okay, before balangkas or mapa ng mga inihandang gawain ng guro. Okay, that is under banghay aralin. Ang curriculum naman po yan ay ang kabuuan na nilalaman ng isang pinag-aaralan, mga gawain at mga pinagbatayan na puspusang pinili, sinaayos at ipinatupad sa mga paaralan. Curriculum for kabuuan. Basta kabuuan na nilalaman ng isang pinag-aaralan, then that is under curriculum po. Ang banghay aralin, before balangkas or mapa ng mga inihandang gawain ng guro. Pero kapag ang tinatanong sa board exam, ito ho yung madalas lumabas sa board exam, kagamitan sa pagtuturo at pagkatuto na buo at ganap sa kanyang sarili, then your answer would be module. Pero kapag lawak ng paksang sasaklawin ng pagsusulit, then that is under TOS or the talahanayan ng spesifikasyon. Alright, so I hope hindi ho naman siguro masyadong mabilis yung casing natin. Nakukuha naman, di ba?
Alright. Sige, number 6, ang kahulugan ng mga mag-aaral sa maramihan nilang kakayahan na siyang tinutukoy ng multiple intelligence approach ay matutugunan ng guro sa pamamagitan ng is it letter A, mastery ng aralin? Letter B, husay sa pamamahala ng klase? Letter C, iba't ibang mabisang strategiya? Or letter D, taas ng antas ng pagtataya? So what would be your answer for question number 6? Pakikomento ko. Alright, so paano nga ba matutugunan ng guro ang multiple intelligence? Alright, so paano natin matutugunan? Yan ay ang paggamit ng iba't ibang strategiya or mabisang strategiya. Kaya for this one, this is letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Alright, so as a teacher, iba-iba ho ng pamamaraan ng pagkatuto yung mga bata or mga mag-aaral. Kaya nararapat lamang na gumamit ka ng iba't ibang strategiya. In that way, makikater mo po lahat ng pangangailangan ng mga bata. Kasi hindi naman po pwedeng sabihin natin na porket natuto sa ganitong paraan si Maria Clara ay matututo na rin sa ganitong paraan si Ibarra. Alright, so iba-iba ko ng pamamaraan ng pagkatuto ang mga bata or ang mga mag-aaral. Kaya nararapat lamang na gumamit ng iba't ibang mabisang strategiya. Alright, so ngayon ang tanong, sino ang proponent ng multiple intelligence? Again, sino ang proponent ng multiple intelligence? Alright, yan po ay madalas lumabas sa proof end. And I hope by now is nakapag-start na ho kayong mag-review pa kahit pa paano. Alright, mapa-gen ed man yan kahit saang area. Okay, very good. That is Howard Gardner. Kapag proponent ng multiple intelligence, then isasagot nyo Howard Gardner. Okay, number 7, naniniwala si Teacher Ruby na mas mabilis ang pagkatuto ng mag-aaral kung sila ang tutuklas o lilikha ng mga sariling gawain sa halip na ipasaulo or ipaulit ng maraming beses. Anong teorya sa pag-aaral ng wika ito? Is it letter A, the silent way? Letter B, Suggestopedia? Letter C, the total physical response? Or letter D, the ALM? So what would be your answer for question number 7? Pakikomento ho. Okay, number 7, bakit iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors? I see a lot of letter A at may EL lang sumagot ng letter C, Charlie. Okay, for this one, kapag mag-aaral yung tutuklas or yung lilikha at tahimik ang guro, then ito ho ay under silent way. Okay, kaya for this one, this is letter A, alpha ho ang tamang sagot. Again, kapag tahimik ang guro at yung mag-aaral, yung gagawa ng mga gawain, then that is under silent way. How about Suggestopedia? Again, ano po yung tatandaan natin pag sinabi nating Suggestopedia? Sige, nais kong hintayin ang inyong mga kasagutan. Again, ano po yung tatandaan natin pag sinabi nating Suggestopedia? So that is, relax na kapaligiran. Mas natututo ang isang mag-aaral kung siya ay nasa isang relax na kapaligiran. Ang total physical response naman po, ito po ay kumbaga teacher-centered kapag may pag-uutos, that is under the total physical response. Again, total physical response, dito po teacher-centered. So basically, ang teacher yung mag-uutos sa lahat ng mga gawain. Ang mga mag-aaral dito is ang sumusunod sa utos ng guro. Total physical response, kapag may pag-uutos, kapag teacher-centered, then that is under total physical response. Ang ALM naman po is nakabase sa behaviorism. Ito ay naniniwala na ang mga bata ay mas natututo bunga ng pag-uulit, mga drills, pagsasaulo, then that is under the ALM or mas kilala sa tinatawag nating audio-lingual method. Alright, again, kapag silent way, tahimik ang guro at mag-aaral ang lilikha or gagawa. Kapag Suggestopedia, then that is relaxed na kapaligiran. So, mas natututo ang bata kapag sila ay nasa relaxed na kapaligiran. Ang total physical response naman po, ito ay teacher-centered. T for teacher-centered at ito ay
So dito, yung teacher yung nag-uutos sa lahat ng mga gawain sa mga mag-aaral. Ang ALM naman po, ito ay nakabase or nakabatay sa behaviorism. Kaya ito ay, okay, mas natututo raw ang bata kapag nagsasaulo, nag-uulit, nagme-memorya, or nagdi-drills. That is under ALM. Alright, so proceed tayo. Number 8. Ang mag-aaral ni Teacher Catherine na si Daniel ay parating balisa sa kanyang klase. Lagi niyang sinasabi sa guro na mahina siya sa asignaturang Filipino. Anong teorya ng pagkatuto ng wika ito? Is it letter A, input hypothesis? Letter B, the acquisition learning hypothesis? Letter C, the natural order hypothesis? Or letter D, the affective filter hypothesis? So what would be your answer for question number 8? Pakikomento ko. Alright, may nakikita ko na sumagot ng letter A at marami ang sumagot ng letter D, delta. For this one, okay, kapag involved yung salik pandamdamin, mga emosyon ng mag-aaral, then that is under letter D, delta ho ang tamang sagot. Okay, lagi siyang balisa sa kanyang klase. Lagi niyang sinasabi na mahina siya sa asignaturang Filipino. Again, kapag involved yung emotion or salik pandamdamin ng mga mag-aaral, then that is under affective filter hypothesis. Okay, nakuha ho ba? How about input hypothesis? Ito naman po ay naniniwala na ang wika raw ay natututunan ng isang bata sa prosesong payak. Again, kapag ang wika ay natututunan sa prosesong payak, then that is under input hypothesis. Ang acquisition learning hypothesis naman po, kapag ang pagtatamo at pagkatuto ay magkahiwalay na proseso, then that is under acquisition learning hypothesis. Kapag magkaugnay, ang pagtatamo at pagkatuto, then that is under monitor hypothesis. Alright, so nakuha ho ba? Kapag magkahiwalay, that is acquisition learning. Pero kapag magkaugnay, that is under monitor hypothesis. Alright, ang natural order hypothesis naman po, so ito ay naniniwala na ang isang bata ay may likas na sinusunod na order. From the word natural. So basically, may likas na sinusunod na order. Alright, so nakuha ho ba? Okay, so I hope nakuha na. So tapos na po natin itong talakayin sa ating private group. Okay, session 1 hanggang session 8 ay tapos na po nating talakayin. Ang ating session 9 po will be on January 11. Na kung saan ito ho ay mangyayari sa ating private group po, which is exclusive po para sa mga members natin. Kaya kung hindi pa po kayo naka-join, ay pwede pa po kayong pumabot. Alright? For this one, kapag involved yung emotion, mga pandamdamin, then that is under affective filter hypothesis. Alright? So this is letter D, delta. Okay, diba? Sabi ni Ma'am Annie, yes ma'am, session 2 ito. This is under okay, the introduction sa pag-aaral ng wika at variety at variation ng wika. Session 2 po natin. Okay, number 8. Sige, may nagtatanong, recorded po ba? Yes po, recorded po. Okay? Okay, number 9. Anong batas ang nagpapatibay na Tagalog ang magiging batayan ng ating wikang pambansa? Is it letter A, kautosang tagapagpaganap bilang 1, 3, 4? Letter B, kautosang pangkagawaran bilang 7. Letter C, saligang batas ng 1987, Article 14, Section 6. Or letter D, Batas Republika 7104. So what would be your answer for question number 9? Pakikomento ko. Alright, number 9, I see a lot of letter A at may E lang. Sumagot ng letter B, bravo. Again, basahing mabuti ang tanong sapagkat sa isang salita lang ay pwedeng mabago yung kasagutan ng isang tanong. Again, ang hinahanap natin, Tagalog. Alright, Tagalog. So that is, sige, for this one, number 9, this is letter A, alpha ho ang tamang sagot. Yan ay ang kautosang tagapagpaganap bilang 1, 3, 4. However, kapag ang tinatanong sa board exam is anong batas ang nagpapatibay na Pilipino ang magiging batayan ng ating wikang pambansa, Pilipino, the P, ang isasagot nyo ho is kautosang pangkagawaran bilang 7.
Kapag anong batas ang nagpapatibay na Filipino, yung F, ang magiging batayan ng ating wikang pambansa, then your answer would be letter C, Charlie. Alright? Kaya paulit-ulit ko talagang sasabihin sa inyo na basahing mabuti ang tanong sapagkat sa isang salita lang ay pwedeng mabago ang kasagutan ng isang tanong. Okay? Kapag Tagalog, then that is 1, 3, 4. Kapag Pilipino, then that is, yes po, letter B, bravo. Again, kapag Pilipino na P, that is kautosang pangkagawaran, bilang 7. Kapag Filipino yung F, that is saligang batas ng 1987, Article 14, Section 6. Alright, how about Batas Republika 7104? Okay, ito ay nagpapatibay sa anong batas? Again, kapag sinabi natin Batas Republika 7104, ito ay nagpapatibay sa, alright, so tapos na po natin itong talakayin. Again, Batas Republika 7104, ito ho yung batas na nagpapatibay sa pagtatag ng KWF. Okay, KWF or the Komisyon sa Wikang Filipino. Sige. Uy, si Ma'am Paid. Hi! Okay, number 10. Anong taon ipinatupad ang Filipino bilang wikang pambansa ng Pilipinas? Again, anong taon ipinatupad ang Filipino bilang wikang pambansa ng Pilipinas? Is it letter A, 1937, letter B, 1959, letter C, 1987, or letter D, June 19, 1861? Okay, so far, wala pa namang nagkakamali. Sige, I see a lot of letter C, Charlie. At of course, Filipino yung hinahanap, kaya 1987 po ang isasagot nyo. Alright, so how about ganito ang tanong? Anong taon ipinatupad ang Tagalog bilang wikang pambansa ng Pilipinas? Then your answer would be 1937. Again, 1937, Tagalog. 1959, that is Filipino, yung P. 1987, that is the Filipino. Alright, so I hope kumbaga, i-memorize nyo po. Again, 1937, Tagalog. 1959, Filipino, yung P. 1987, the Filipino, yung F. Kapag sinabi natin June 19, 1861, ito ho yung kaarawan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal, which is madalas lumabas sa Gen Ed po natin. Okay, June 19, 1861, kaarawan ni Dr. Jose Rizal. Alright, si Ma'am Danilyn. Okay, 2 weeks before board exam, naghanap ako ng Filipino at ikaw, ma'am, yung nakita ko. Lahat ng videos mo, pinanood ko sa loob ng, okay, ang liit sa screen ko. Sa loob ng 2 weeks at lahat ng videos mo natapos ko. Di talaga ako natulog noon. Minsan 4 a.m. na, gising pa ako kasi wala akong masyadong review sa major. Pero ngayon, LPT na ako at nakakamiss rin yung ganito. Alright, so congratulations po, ma'am. At naway hindi ho kayo lumipad patungong Thailand. Diba? Baka LPT lumipad patungong Thailand yung time. Alright, so may tanong si Ma'am Studio, may quiz po ba after? Alright, so kapag mga free session po natin, wala hong quiz. Kapag mga regular sessions po natin, which is yung 18 sessions, kung member ka po sa ating private group, after live ay nagbibigay po ako ng quiz. Okay, pero kapag mga ganito, mga free live sessions po, wala hong quiz after the live, alright? So, sige. Okay, number 11, aling pangungusap ang may focus sa tagaganap ng pandiwa? Is it letter A, ibinili ko ng malaking bahay ang aking mga magulang bilang pasasalamat sa kanila? Letter B, ang mga politiko ay abala sa pangangampanya para sa darating na halalan? Letter C, pinagdausan ng rally ni Kim at Ruby ang Iloilo Sports Complex? Or letter D, ikinasama niya ng loob ang pagtataksil na ginawa ng kaibigan? So what would be your answer for question number 11? Pakikomento ko. Alright, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors.
Sige, I see a lot of letter A, alpha. Again, bakit letter A, alpha? Ang inyong sagot. Ang hinahanap natin, focus sa tagaganap. Again, focus sa tagaganap. Sige, very good. At I see a lot of letter A, alpha. But for this one, this is, sige, letter B, bravo ho ang tamang sagot. Okay, ang mga politiko ay abala sa pangangampanya para sa darating na halalan. So pag sinabi ko kasi nating tagaganap, so meaning ang paksa mismo ang siyang gumagawa ng kilos. Again, kapag tagaganap, ang paksa mismo ang siyang gumaganap ng kilos. So sa letter B, bravo, ang mga politiko ay abala sa pangangampanya, so sila mismo yung gumagawa ng kilos. Ang politiko mismo ang nangangampanya. Sa letter A, alpha po, ibinili ko ng malaking bahay ang aking mga magulang. Then this is under focus sa tagatanggap. Ang tumatanggap ng kilos ay ang kanyang mga magulang. Okay, ibinili ko ng malaking bahay ang aking mga magulang, then this is under focus sa tagatanggap. Kung gagawin natin siyang tagaganap, ako ay bumili ng bahay. So ako mismo yung bumili ng bahay, ako mismo yung gumagawa ng kilos. However, si letter A, ibinili ko ng malaking bahay ang aking mga magulang. Ang paksa ang siyang tumatanggap sa kilos, so this is under focus sa tagatanggap. Alright? Kurot na naman. Sige, sa letter C, Charlie naman ho, pinagdausan ng rally ni Kim at Ruby ang Iloilo Sports Complex. This is under focus sa ganapan, saan ginanap or diniraos ang rally. So sa sports complex, sa Iloilo Sports Complex. Again, sa letter C, Charlie, ito ay focus sa ganapan. Sa letter D, Delta naman, ito ay focus sa sanhi. Alright, nakuha mo ba? Again, sa letter A, alpha, ito ay focus sa tagatanggap. Ang paksa ang siyang tumatanggap ng kilos, then that is under focus sa tagatanggap. Ang politiko ay abala sa pangangampanya, so sila mismo yung gumagawa ng kilos, then that is under focus sa tagaganap. Okay, sa letter C, Charlie naman, this is under focus sa ganapan, pinagdausan ng rally ni Kim at Ruby ang Iloilo Sports Complex. Ikinasaman niya ng loob, then that is under focus sa sanhi. So sige, I hope ay naaalala pa po to. This is our session 3. Again, session 3 po natin yan. Okay, wait for a while. Okay, number 12, ito ay paraan ng panghihikayat ayon kay Aristotle na ginagamit ang kredibilidad ng mambibigkas, manunulat, or tagapagsalita. Is it letter A, the ethos, letter B, the pathos, letter C, logos, or letter D, uyayi? So what would be your answer for question number 12? Pakikomento ko. Okay, number 12, I see a lot of letter A, alpha. Sige, sure na ho ba tayo dyan? Sige, so far, wala pa namang naliligaw ng landas. Kapag ginagamit ho yung kredibilidad ng mambibigkas, then that is under letter A, alpha ho ang tamang sagot. Okay, how about pathos? Okay, ano naman yung tatandaan natin pag sinabi natin pathos? Ito naman yung kapag ginagamit yung emotion. Again, kapag ginagamit yung emotion, then that is under pathos. Kapag ginagamit yung logical na pag-iisip, then that is under logos. Alright? Sige, i-drill natin. Kapag ethos, that is kredibilidad ng mambibigkas. Okay, ginagamit ang kredibilidad ng mambibigkas, then that is under ethos. Kapag ginagamit yung emosyon or damdamin, okay, emosyon or damdamin, then that is under pathos. Kapag logos, then that is ginagamit ang logical na pag-iisip. Okay, so I hope ay nakuha po. Number 13, nag-iingay ang klase ni Binibining Joyce kung kaya't hindi siya nagsalita ng ilang segundo. Anong uri ng di-verbal na komunikasyon ang tinutukoy dito? Is it letter A, chronemics, letter B, haptics, letter C, oculesics, or letter D, proxemics? So what would be your answer for question number 13? Pakikomento ho. Okay, again, nag-iingay ang klase ni Binibining Joyce kung kaya't hindi siya
nagsalita ng ilang segundo. So ano yung involved? Again, ano yung involved? Bakit letter A, alpha ang inyong sagot? Alright, that's because involved ang oras, then that is under chronemics. Okay, this is letter A, alpha ho ang tamang sagot. Okay, so how about ganito ang tanong? Nag-iingay ang klase ni Binibining Joyce kung kaya't nilapitan niya ito. Ano yung magiging sagot yun? Again, nag-iingay ang klase ni Binibining Joyce kung kaya't nilapitan niya ito. So what would be your answer? Okay, iibahin natin ang tanong. So dito po, kapag nagla-lecture ako, wala ako masyadong annotation. It's because I want you to listen to the discussion. Okay, lahat ho ng choices ay nirarasyo natin para kapag lumabas man sa board exam, ay makakasagot ho kayo. Okay, then that is under, nilapitan niya ito upang tumahimik. Okay, that is under proximica or proxemics. Kapag distansya ang involved, then that is under proxemic. Kapag oras ang involved, then that is under chronemics. Ang haptics, that is haplos. Ang oculesics is galaw ng mata. Mata, kapag involved yung mata, paningin, that is under oculesic. Alright, nakuha ho ba? So sige, proceed tayo. Okay, number 14, ano ang kauna-unahang nobelang Tagalog na ipinalimbag sa anyong aklat na akda ni Valeriano Hernandez Peña? Is it letter A, The Nena at Neneng? Letter B, Doctrina Cristiana? Letter C, Barlaan at Josaphat? Or letter D, Nuestra Señora del Rosario? So what would be your answer for question number 14? Pakikomento ko. Okay, ang hinahanap natin is kauna-unahang nobelang Tagalog na ipinalimbag sa anyong aklat ni Valeriano Peña. Alright, so iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. May nakikita ko na sumagot ng letter A at marami rin ang sumagot ng letter C, Charlie. Alright, for this one, mabuti at naparito. Ang hinahanap natin, Valeriano Peña. Okay, kauna-unahang nobelang Tagalog na ipinalimbag sa anyong aklat ni Valeriano Peña. So your answer would be letter A, alpha ho ang tamang sagot. Okay, kapag ang tanong sa board exam is ano ang kauna-unahang aklat na ipinalimbag sa Pilipinas, then your answer would be Doctrina Cristiana. So ngayon ang tanong, sino ang sumulat sa Doctrina Cristiana? Again, sino ang sumulat sa Doctrina Cristiana? Kapag kauna-unahang aklat na ipinalimbag sa Pilipinas, then your answer would be Doctrina Cristiana. So ngayon ang tanong, sino ang sumulat ng Doctrina Cristiana? Okay, that is Father Juan de Plasencia. Again, Father Juan de Plasencia. How about ano ang ikalawang aklat na nailimbag sa Pilipinas? Again, ano ang ikalawang aklat na nailimbag sa Pilipinas? Okay, so your answer would be, kapag ikalawang aklat, that is Nuestra Señora del Rosario. Sino ang sumulat? Hala, si Modesto de Castro po ba? Hindi ho si Modesto de Castro ang sumulat. Ang Nuestra Señora del Rosario ay isinulat ni Father Blancas de San Jose. Again, Father Blancas de San Jose, Nuestra Señora del Rosario. However, pag sinabi ko natin ikatlong aklat na nailimbag sa Pilipinas, then your answer would be Barlaan at Josaphat. So, sino ang sumulat? Yaan na yung si Antonio de Borja. Okay, nakuha ho ba? Sige, drill natin. Kapag Valeriano Peña, kauna-unahang nobelang Tagalog na ipinalimbag, then that is Nena at Neneng. Kapag unang aklat na ipinalimbag sa Pilipinas, then your answer would be Doctrina Cristiana. Sino ang sumulat? Father Juan de Plasencia. Kapag ang tanong is ikalawang aklat na ipinalimbag sa Pilipinas, then your answer would be Nuestra Señora del Rosario. Sino ang sumulat? That is Father Blancas de San Jose. Kapag ikatlong aklat na ipinalimbag sa Pilipinas, then your answer would be Antonio de Borja. Okay, ikatlong aklat na ipinalimbag sa Pilipinas, Antonio de Borja ang sumulat. Alright, so I hope ay nakuha ko.
Sige, number 15, ito ay isang sangay ng linguistika na sumasaklaw sa pag-aaral sa kung paanong nabibigyan ng kahulugan ang mga salita batay sa paggamit nito sa pangungusap o pahayag. Is it letter A, orthographia, letter B, morphologia, letter C, semantica, or letter D, syntaxes? So what would be your answer for question number 15? Pakikomento ho. Alright, again, ang hinahanap natin, sangay ng linguistika na sumasaklaw sa pag-aaral sa kung paanong nabibigyan ng kahulugan, meaning. So that is under. Alright, very good. I see a lot of letter C, Charlie. At for this one, this is under semantica. Letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Okay, how about orthographia? Ano ho ang tatandaan natin pag sinabi natin orthographia? Okay, orthographia, ito ho yung pag-aaral sa kung paano or sa wastong pagbaybay ng salita. Again, pag sinabi natin orthographia, ito ho ay pag-aaral sa wastong pagbaybay ng salita. Ang morphologia naman po, ito ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. Again, kapag pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita, then your answer would be morphologia. Kapag pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog, so your answer would be phonologia. Kapag semantika naman po, ito yung pag-aaral sa kung paanong nabibigyan ng kahulugan ang isang salita batay sa kung paano ito ginamit sa isang pangungusap. Ang syntaxes naman po, or yung syntax, ito ho yung pagsama-sama ng salita upang makabuo ng pangungusap. Again, syntax, sentences. Pagsama-sama ng mga salita upang makabuo ng pangungusap. Alright, so ngayon ang tanong, ano naman ang tawag sa pinakamaliit na unit ng salita? So your answer would be morphema lang. Again, kapag ang hinahanap is ano ang tawag sa pinakamaliit na unit ng salita, so your answer would be morphema. Kapag ang tanong is ano ang tawag sa pinakamaliit na unit ng tunog, so your answer would be phonema. Alright, so ngayon ang tanong, ano ang ibang katawagan ng phonolohiya? Alright, so nais kong hintayin ang inyong mga kasagutan. So tapos na po natin tong talakayan sa ating private na mga sessions. Again, ano ang ibang katawagan ng phonolohiya? Phonolohiya, so that is palatunugan. Morpholohiya, that is under palabuuan. Semantika, palasurian. Syntaxes is palaugnayan. Alright, so nakuha ho ba? Sige, or masyadong mabilis yung facing natin. Ito ho yung sinasabi ko sa inyo na kapag final coaching lang ho kayo magjo-join, ay mahihirapan ho kayo. Kasi hindi ho ako mahilig sa mga annotations. Yung maraming isinusulat sa PowerPoint, hindi ako mahilig sa ganun. So, I want you to listen kasi sa discussion para kahit balik-rin man ang tanong ay makakasagot pa rin kayo. Kasi naintindihan nyo yung konsepto. Alright? Iba pa rin kapag naintindihan nyo yung konsepto. Hindi purely memorization lamang. Alright? Mas maganda na, mas maintindihan nyo po yung konsepto. Alright? Number 16. Sa uring ito, ang mambabasa ay hindi kaagad sa aklat or chapter pumupunta, sa halip ay sinusuri muna ang kabuuan, estilo at register ng wika na sumulat. So, is it letter A, scanning, letter B, previewing, letter C, skimming, or letter D, casual? So, what would be your answer for question number 16? Pakikomento ho. Okay, again, hindi ka agad sa aklat pumupunta. Sa halip ay sinusuri muna yung kabuuan. Sinusuri muna yung kabuuan. Right, so may nagbabalik si Sir Jovert. Magandang gabi, ma'am. LPT na po ako at first take. Makinig lang kayo kay Ma'am Sulit. Alright, so maraming salamat po and congratulations. Alright, number 16, bakit iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors? Okay, mukhang kompleto Ricados tayo for question number 16. Kapag sinusuri muna yung kabuuan ng isang aklat, then that is under previewing. Okay, this is letter B, bravo ho ang tamang sagot. Okay, kapag sinusuri yung kabuuan, estilo at
register ng wika ng sumulat, then that is under previewing. However, pag sinabi kasi nating scanning, so meaning specific information yung kinukuha. Again, scanning is specific. Ang skimming naman po, ang kinukuha is main idea lamang. Alright? Maraming M. Dalawang M. Ang kinukuha is main idea. Kapag specific information, then that is under scanning. Kapag sinusuri ang kabuuan ng aklat, then that is under previewing. Alright, for this one, this is letter B, bravo ho, ang tamang sagot. Okay? Again, kapag maraming M, ang kinukuha is main idea, skimming. Ang scanning is specific information. Alright, for this one, this is letter B, bravo. So, nalito ang iba. So, wag mong malilito sapagkat marami ang pwedeng mangyari sa 1 point. Pwede yung ikatap, ikapasa, or worst, ikabagsak. Alright? So, every 1 point matter pagdating sa board exam. Number 17. Sa akdang No Limitang Here ni Jose Rizal, gumamit siya ng mga salitang malalalim at ang iba ay hindi na ginagamit sa panahon ngayon. Ang mga salitang ito ay tinatawag natin, is it letter A, jargon, letter B, pidgin, letter C, archaic, or letter D, Creole? So, what would be your answer for question number 17? Pakikomento ko. Alright? So, isa po to sa mga tanong na lumabas last season. Alright? So far, wala pa namang nagkakamali. So, for this one, kapag mga salita na hindi na ginagamit sa kasalukuyan or sa panahon ngayon, then that is under archaic. Alright? So, how about jargon? Ano yung tatandaan natin pag sinabi nating jargon? Okay? Again, nais kong hintayin ang inyong mga kasagutan. This is under session 2 po natin sa ating private group. Alright? So, jargon, ito naman yung mga salita na sinasalita sa isang particular na profession. Again, sinasalita sa isang particular na profession din that is under jargon. Ang pidgin naman po, ito ay kilala sa tawag na nobody's native language. Again, ang pidgin, ito ay kilala sa tawag na nobody's native language or the makeshift language para magkaintindihan yung dalawang tao na nagmula sa magkaibang lugar na nag-uusap. Okay, for example, ikaw bili akin produkto mura. So that is under pidgin. Yan yung naging makeshift language para magkaintindihan yung dalawang tao na mula sa magkaibang lugar. Okay, ang Creole naman po, ito ay unang naging pidgin hanggang sa kalaunan ay naging nativized na language na siya or naging likas na wika na siya sa isang lugar or sa isang particular na lugar. So that is Creole. Okay, ang halimbawa niyan ay ang Chavacano sa Zamboanga. Unang naging pidgin hanggang sa naging likas na wika. So that is under Creole. Kapag nobody's native language or the makeshift language, para magkaintindihan ang dalawang tao na nag-uusap na mula sa magkaibang lugar din, that is under pidgin. Kapag mga wika na sinasalita sa isang particular na profession, then that is under jargon. Okay? Sige, number 18. Ilang titik ang hiniram ng alfabetong Filipino mula sa alfabetong Ingles? Is it letter A, 6, letter B, 7, letter C, 8, letter D, 9? So what would be your answer for question number 18? Pakikomento ko. Alright, so I hope ay wala nang magkakamali sa tanong na ito. Okay, 7. Sige, ala. Alright. Sige, marami pa rin. May iilan pa rin sa inyo ang nagkakamali. So, mabuti at naparito. For this one, this is letter B, bravo ho, ang tamang sagot. Okay, hindi ho kasali ang letra na Enye na hiniram natin mula sa alpabetong Ingles. Again, ang hinahanap natin is ilang titik raw ang hiniram ng alpabetong Filipino mula sa alpabetong Ingles. So, hindi ho kasali ang Enye, sapagkat ang Enye ay nagmula sa alpabeto ng mga Espanyol. Alright? Sige, ngayon ang tanong, ano-ano ang hiram na titik ng alphabetong Filipino? So, may 8 hiram na titik tayo ng alphabetong Filipino. We have the C, F, J, N, Q, V, X, at saka Z.
Alright, pero kapag ang tinatanong sa board exam, ilang titik ang hiniram ng alphabetong Filipino mula sa alphabetong Ingles, then your answer would be 7. Bakit? Sapagkat hindi kasali ang Enye. Alright, ang Enye ay nagmula sa alfabeto ng mga Espanyol. Ito ho ay hiniram natin sa alfabeto ng mga Espanyol. Alright, so sa mga nalilito, I hope ay nalinawan na po kayo. Okay, number 19, may nakaalam na. Anong uri ito ng pangungusap na walang tiyak na paksa? Is it letter A, temporal, letter B, existential, letter C, phenomenal, or letter D, modal? So what would be your answer for question number 19? Pakikomento ko. Again, may nakaalam na. Uy, anong nalalaman? Anong alam mo? So that is under. Alright, very good. Is it letter A, temporal, letter B, existential, letter C, phenomenal, or letter D, modal? So what would be your answer for question number 19? Pakikomento ho. May nakaalam na. Pagka mayroon or wala ng isang bagay, then that is under existential. Kaya for this one, this is letter B, bravo ho ang tamang sagot. Okay, this is letter B, bravo. So, okay, again, kapag may nakaalam na, pagka mayroon or wala ng isang bagay, then that is under existential. How about temporal? Alright, ano naman ang tatandaan natin pag sinabi nating temporal? T for, alright, kapag oras o panahon yung involved, T for time. Again, temporal, T for time. Kapag pagka mayroon or wala ng isang bagay, then that is under existential. How about phenomenal? Alright, P for pangkalikasan. Lumilindol, bumabaha, bumabagyo, then that is under phenomenal. P for pangkalikasan. Again, P for pangkalikasan, T for time. Ang modal is pagkagusto or nais mo sa isang bagay. Alright, gusto kong magkaroon ng lisensya. Then that is under modal. Alright, nakuha ko ba? Sige. Alright, so i-drill nga natin ang iba't ibang pangungusap na walang paksa. So pag sinabi ho nating existential, yan ay ang pagka mayroon or wala ng isang bagay. Ang modal naman, ito ay nangangahulugang gusto or nais mo ang isang bagay. Temporal, kapag involve ang oras o panahon. Kapag formulasyong panlipunan, yan naman yung mga pagbate or pagbibigay galang. For example, magandang umaga, maraming salamat po, then that is under formulasyong panlipunan. Kapag sambitla, yan naman yung isa or dalawang pantig na salita. For example, aray. Okay, that is under sambitla. Ang pautos, ito ko yung gumagamit ng salitang paki. Alright, pakiabot nga ng baso, pakikuha nga ng mouse. Alright, that is under pautos. Ang phenomenal naman, yan yung mga pangkalikasan. For example, bumabaha, bumabagyo, lumilintol, then that is under phenomenal. Okay, number 20, ano ang tawag sa variety ng wika na na-develop mula sa pinaghalo-halong salita ng mga individual mula sa magkaibang lugar hanggang sa naging pangunahing wika na ng particular na lugar? Is it letter A, Pidgin, letter B, Creole, letter C, Ecolect, or letter D, dialect? So what would be your answer for question number 20? Pakikomento ko. Alright? Naging likas na wika na siya. Naging pangunahing wika na siya kalaunan. Alright? So this is under, hala, may sumagot ng letter C, Charlie. Alright? I see a lot of letter B at may EL ang sumagot ng letter C, Charlie. For this one, this is letter B, bravo ho ang tamang sagot. Okay, kapag naging pangunahing wika na siya, ng isang lugar kalaunan or naging likas na wika na siya, then that is under Creole. Okay, pag sinabi natin Pidgin, so meaning nobody's native language or the makeshift language. Para magkaintindihan yung dalawang tao na mula sa magkaibang lugar. Ang Ecolect, ito naman yung mga salita na nabubuo sa loob ng tahanan. Ecolect, nabubuo sa loob ng tahanan. Ang dialect naman, ito yung salita na sinasalita sa isang particular na lugar. Again, dialect, ito yung mga salita na sinasalita sa isang particular na lugar or
particular na lalawigan. That is under dialect. Okay, for this one, pangunahing wika, naging Creole. Okay, this is letter B, bravo. Okay, number 21, anong ayos ng dila ang ginagamit sa pagbigkas na patinig na A? Is it letter A, likod, letter B, gilid, letter C, central, or letter D, mababa? So what would be your answer for question number 21? Pakikomento ho. Okay, 21, ang hinahanap natin, ayos ng dila. Iba ang ayos ng dila sa bahagi ng dila. This is under our session 3, Panimulang Linguistika. Number 21, sige, I see a lot of letter C, Charlie. Very good at naparito. Sapagkat for this one, this is letter D, delta ho ang tamang sagot. Again, ang hinahanap natin is ayos ng dila. Under sa ayos ng dila, we have mataas, gitna, mababa. Alright? Ang hinahanap is saan under ang patinig na A sa ayos ng dila. So that is under mababa. Letter D, delta ho ang tamang sagot. Diba? At least very good kahit mali. Okay? Again, this is letter D, delta ho ang tamang sagot. This is our session 3, Panimulang Linguistika. Ang tinatanong kasi is ayos ng dila. So basically, saan ba under ang patinig na A sa ayos ng dila? Siya ay under sa mababa. Okay? Kaya for this one, this is letter D, delta ho ang tamang sagot. However, kapag ang tinatanong sa board exam is anong bahagi ng dila ang ginagamit sa pagbigkas ng patinig na A, again, kapag bahagi ng dila yung hinahanap, then your answer would be central or letter C, Charlie. Okay? For this one kasi ayos ng dila yung hinahanap sa patinig na A, kaya your answer would be mababa. Pero kapag bahagi ng dila na ginagamit sa pagbigkas ng patinig na A, then your answer would be central. Okay? Kaya sa mga nalito, pwede nyo po itong i-screenshot. Okay? At sa mga members naman dyan sa ating private group, pwede nyo po itong ulitin sa ating session 3 under Panimulang Linguistika. Alright? So proceed tayo. Uy, tawang-tawa, dapat ligwak kurot. Okay? 22. Kapag ang salita sa isang dialekto ay nagbibigay ng ibang kahulugan sa isa pang dialekto, ito ho ay tinatawag na. Is it letter A, the true cognates? Letter B, the false cognates? Letter C, Creole? Or letter D, dialectical accent? So what would be your answer for question number 22? Pakikomento ko. Okay, again, kapag raw ang isang salita sa isang dialekto ay nagbibigay ng ibang kahulugan sa isa pang dialekto, so ito ho ay tinatawag nating, alright, may nakikita ako na sumagot ng letter A, alpha. Sure na ho ba tayo dyan? Sige, I see a lot of letter A, alpha. Alright, sige, very good. Very good at nagkamali na naman. This is letter B, bravo ho ang tamang sagot. Okay? Again, kapag ang isang salita ay nagbibigay ng ibang kahulugan sa iba pang dialekto, then that is under false cognate. Pero kapag magkapareho lang yung kahulugan, nanatili yung kahulugan, then that is under true cognates. Okay? Again, kapag nagbibigay ng ibang kahulugan ang isang salita sa isa pang dialekto, then that is under false cognate. Alright? For example, sa mga Taga-Luzon, di ba ang langgam nyo dyan is yung gumagapang. Sa amin naman ng mga taga-Mindanao, ang langgam namin is yung lumilipad. So pareho tayo ng term, however, nagkakaiba tayo sa kahulugan ng isang salita. So that is under false cognate. Kapag nagbibigay ng ibang kahulugan ang isang salita sa isa pang dialekto, then that is under false cognate. Alright? Pero kapag nanatili yung kahulugan or pareho yung kahulugan ng isang salita, so that is under true cognates. For example, asin. Ang asin nyo sa mga taga-Luzon is yung maalat. Sa amin naman ng mga taga-Mindanao is maalat pa rin. So hindi siya nagbibigay ng ibang kahulugan, then that is under true cognates. Pero kapag nagbibigay ng ibang kahulugan, yung langgam-langgam, then that is under false cognate. Alright? So, wag kong malilito. Sure na mali. Diba? At least natuto.
Sige. Okay, for this one, this is letter B, bravo. Huy, tinayap. Hala. Tinayap. Okay, baka maubos ka klase. Sige. Okay, 23. Sino ang kasalukuyang punong commissioner ng KWF or the Komisyon sa Wikang Filipino? Is it letter A, Jaime de Vera? Letter B, Lope K. Santos? Letter C, Arthur Casanova? Or letter D, Virgilio Almario? So what would be your answer for question number 23? Pakikomento ko. Okay, namumula na po kakakurot. Sige, wag kurutin yung sarili. Okay, 23, iba-iba ulit ng sagot ng ating Filipino majors. I see a lot of letter C, Charlie, at may E lang sumagot ng letter A, Alpha. Okay, for this one, kapag kasalukuyang punong commissioner ng KWF, then your answer would be Arthur Casanova. Letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Alright, how about Jaime de Vera? Siya naman po yung unang namatnugot sa SWP. Again, kapag ang tanong sa board exam, sino ang unang namatnugot sa SWP, then your answer would be Jaime de Vera. Si Lope K. Santos naman, siya ho yung kilala natin bilang ama ng Balarilang Tagalog. Again, kapag ama ng Balarilang Tagalog, then that is under Lope K. Santos. Kapag kasalukuyang punong commissioner ng KWF, then your answer would be Arthur Casanova. Kapag Virgilio Almario, siya naman ho yung, alright, siya yung unang commissioner ng KWF. Again, siya yung unang commissioner ng KWF, then your answer would be Virgilio Almario. Alright, nakuha ho ba? Sige, huwag kakalimutan. Kapag unang commissioner ng KWF, so your answer would be Virgilio Almario. Pero kapag kasalukuyang punong commissioner ng KWF, then your answer would be Arthur Casanova. Casanova, kasalukuyan. Letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Alright? Okay lang ho na magkamali, ma'am. Alright? Basta ang importante po ay natuto. Diba? Pagdating sa board exam ay hindi na magkakamali. Okay, number 24. Hala, sige, balikan nyo ako. Ma'am, pag naging top notcher kaming lahat, ikaw naman kurutin namin. Alright, so maghihintay ako sa kurot nyo. Alright, sana ay may mag-top galing sa, ano na to, sa atin, sa batch na to. Alright, sana talaga ay may mag-top. Okay, 24. Ang pangkat ng mag-aaral na bahagi ng fishbowl technique sa pagtuturo ng wika na silang taga-masid at taga-puna. Sila yung taga-masid at taga-puna kung paano isinasagawa ng pangkat nucleus ang pagtatalakay ng nilalaman ng aralin. Is it letter A, the nucleus? Letter B, the outer group? Letter C, the internal group? Or letter D, the outermost group? So what would be your answer for question number 24? Pag-i-komento ko. Okay, 24. I see a lot of letter B, bravo, at may E lang sumagot ng letter D, delta. Again, sila yung taga-masid at taga-puna. Taga-masid at taga-puna. Then your answer would be outer group. Alright, letter B, bravo ho ang tamang sagot. So, pag sinabi ho kasi nating nucleus, sila ho yung tagapagtalakay. Again, nucleus, sila yung tagapagtalakay. Ang outer group, sila ho yung taga-masid at taga-puna. However, pag sinabi nating outermost, okay, may most, sila yung tagapagsabi. Alright, sila yung mga chismosa. Huy, ma'am. Again, kapag outermost, sila ho yung tagapagsabi. Kapag taga-masid at taga-puna, then your answer would be outer group. Okay? Kaya for this one, this is letter B, bravo ho ang tamang sagot. Okay, nucleus, sila yung tagapagtalakay, yes. Outer group, taga-masid at taga-puna. Okay, outermost, sila yung tagapagsabi. Tagapagsabi, outermost. Alright, so I hope ay nakuha po. Okay, number 25, ano ang pinakaunang katawagan sa komisyon sa wikang Filipino? Is it letter A, surian ng wikang pambansa? Letter B, linangan ng mga wika sa Pilipinas? Letter C, surian ng wikang Filipino? Or letter D, linangan ng mga wika sa Filipino?
So what would be your answer for question number 25? Pakikomento ko. Alright, number 25. Sige, I see a lot of letter A. Hindi ho ba sulian ng wikang Filipino? Sure na ho ba tayo dyan sa letter A, Alpha? Alright, mukhang sure na may paninindigan na ang ating mga Filipino majors. Again, kapag pinakaunang katawagan sa komisyon sa wikang Filipino, then your answer would be surian ng wikang pambansa. Pambansa, hindi wikang Filipino. Alright, kaya for this one, this is letter A, Alpha ko ang tamang sagot. Okay, so ngayon ang tanong, ano naman ang kahulugan ng LWP? Okay, again, ano ang kahulugan ng LWP? That is, sige, nais kong hintayin ang inyong mga kasagutan kasi alam kong marami pa sa inyo yung nalilito sa kahulugan ng LWP. Again, ano ang kahulugan ng LWP? Alright, so that is linangan ng mga wika sa Pilipinas. Again, linangan ng mga wika sa Pilipinas. Alright, hindi wikain, instead wika. Linangan ng mga wika sa Pilipinas. Alright, so ang hinahanap natin, pinakaunang katawagan, so your answer would be letter A, Alpha. Alright, so ngayon ang tanong, anong batas ang nagpapatibay sa pagtatag ng SWP? Again, anong batas ang nagpapatibay sa pagtatag ng SWP? Uy, makukurot kapag nakalimutan. This is our, I guess, session 2 natin to. Sige, again, anong batas ang nagpapatibay sa SWPs? So your answer would be Batas Commonwealth bilang 184. Again, Batas Commonwealth bilang 184. Anong batas naman ang nagpapatibay sa pagtatag ng LWP? So your answer would be Kautosang Tagapagpaganap bilang 117. LWP, Kautosang Tagapagpaganap bilang 117. Anong batas naman ang nagpapatibay sa KWF? So your answer would be Batas Republika 7104. Okay, KWF, that is Batas Republika 7104. Alright, so I hope ay i-memorize niyo po yung mga mahahalagang batas na makikita sa which is under sa ating Filipino majorship. Alright? So, sige. Numbers 26. Nais ni Teacher Kim na makilala ng mga mag-aaral ang kaugnayan ng mga salita ayon sa antas or tindi ng kahulugan na ipinapahayag. Ano ang maaari niyang gamiting kagamitan? Is it letter A, classification, letter B, clustering, letter C, collocation, or letter D, declining? So what would be your answer for question number 26? Pakikomento ko. Alright, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. Sisi. Alright, so may nakikita ko na sumagot ng letter D at may iilang sumagot ng letter C, Charlie. So pag sinabi ho nating antas or tindi ng kahulugan ng isang salita or ng isang ipinapahayag, then that is underclining. Alright, so for example, yamot, inis, galit, at puot. So that is underclining. Pag sinabi ho kasi natin collocation, alright, collocation, yan naman yung pagsama-sama ng mga salita upang makabuo ng ibang kahulugan. Again, pagsama-sama ng mga salita upang makabuo ng ibang kahulugan, then that is under collocation. Kapag wala si collocation sa choices, ang hahanapin nyo is word association. Alright, for example, pusong bato, kapitbahay. So that is under word association. Ang clustering naman po, alright, so ito ho yung pagbibigay ng mga salita na halos kapareho yung kahulugan. Again, clustering, mga salita na halos magkapareho yung kahulugan. For example, tingnan, masdan, sulyapan. That is under clustering. Ang classification naman po, ito yung pagsasaayos ayon sa kategory ng isang either panlasa or kilos. So for example, under sa panlasa, we have matamis, mapakla, mapait. So that is under classification. So iniuuri mo ayon sa kategory. Okay, that is under classification.
So, I hope ay naaalala pa to. Again, classification, ito yung pag-uuri ayon sa kategorya. Okay, panlasa, we have mapait, mapakla, matamis, maalat, that is under classification. Ang clustering, ito naman ho yung mga salita na halos magkapareho yung kahulugan. For example, tingnan, sulyapan at masdan. Collocation, kapag wala si collocation sa choices, ang hahanapin nyo, word association. Ito ho yung pagtatambal ng mga salita. Alright, for example, pusong bato, kasambahay. So that is under, alright, collocation or the word association. So sige, I hope ay naaalala pa to. Okay, number 27, ang uri ng pagsusulat na may ginagamit na pamantayan na dapat mapagtagumpayan ng isang examinee ay, is it letter A, discrete point, letter B, integrative, letter C, the norm reference, or letter D, criterion reference? So what would be your answer for question number 27? Pakikomento ho. Again, ang hinahanap natin is okay, uri ng pagsusulit na kung saan may ginagamit na pamantayan. May criteria na ginagamit. Alright, so dyan pa lang alam na agad natin kung ano yung sagot. Okay, for this one, this is under criterion reference. Kapag may ginagamit na pamantayan, okay, that is under criterion reference. However, kapag sinabi kasi natin norm reference, ito naman yung kino-compare ang performance ng isang bata sa iba pang bata. Again, kapag kino-compare yung performance ng isang bata sa isa pang bata or sa iba pang bata, then that is under norm reference. Pag sinabi natin discrete point, ito yung, alright, isang kakayahan lamang ang sinusukat. Again, discrete, isang kakayahan lamang ang sinusukat. However, kapag integrative, meaning pangkalahatang kasanayan ang sinusukat. Alright, nakuha ho ba? Again, kapag discrete, so meaning isang kakayahan lang ang sinusukat. Kapag integrative, so pangkalahatang kasanayan ang sinusukat. Kapag norm reference, ito ho yung kino-compare natin yung performance ng isang bata sa isa pang bata. Ang criterion reference, ito naman yung may pamantayan or may criteria na dapat mapagtagumpayan ang isang mag-aaral or ang isang examinee. Alright, kaya for this one, this is letter D, delta ko ang tamang sagot. Okay, number 28, ano ang salitang ugat ng kanluran? Is it letter A, lunan, letter B, lunod, letter C, luran, or letter D, kanlo? So, lumabas rin po to last season. Again, ano ang salitang ugat ng kanluran? Kanluran. So, sige. Ating tingnan. Number 28, may sumagot ng letter B, bravo. Alright, at may iilang sumagot ng letter A, alpha. Sige, for the hula-hula tayo. Ano ang salitang ugat ng kanluran? So your answer would be letter B, bravo ho ang inyong sagot. Alright, that is lunod. Letter B, bravo. So narito po ang resibo natin. Alright, so this is from KWF mismo. Ano ang salitang ugat? Lunod. Ka plus lunod plus an. Alright, kaya ito ay naging kanluran. Okay, kaya for this one, this is letter B, bravo ho ang tamang sagot. Okay, number 29, si Apolinario Mabini, ang dakilang lumpo, ay utak ng himagsikan, tagapagplano ng laban. Anong uri ng kaukulang palagyo ang salitang may salungguhit? Is it letter A, simuno? Letter B, pamuno sa simuno? Letter C, kaganapang pansimuno? Or letter D, pamuno sa kaganapang pansimuno? So what would be your answer for question number 29? Pakikomento ho. Alright, again, ang hinahanap natin, anong uri ng kaukulang palagyo ang salitang may salungguhit, which is yung tinatawag nating utak ng himagsikan. Okay, 29, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. Sige, may nakikita ko na sumagot ng letter C at may iilang sumagot ng letter D, delta. Alright, so mabuti at naparito. Sapagkat for this one, this is letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Sinabi ho kasi natin kaganapang pansimuto, ito ho yung pagkatapos ng I.
Again, kapag kaganapang pansimuno, ito ho yung pagkatapos ng I. Ito ho yung naglalarawan sa simuno. Alright, so ngayon ating talakayin ang kaukulang palagyo. So una, we have pangalan bilang simuno. So pag sinabi ho natin simuno, yan ho yung paksa na pinag-uusapan. For example, si Ruby ay anak ng milyonaryo. So si Ruby ay ang atin pong simuno, which is ang paksa na pinag-uusapan. Kalimang halimbawa, si Kim ay isang guro. Ang si Kim po natin ay ang ating simuno or ang paksa na pinag-uusapan. So pag sinabi ho nating pamuno sa simuno, so from the word itself, pamuno, so basically pandagdag sa simuno. For example, si Ruby, ang kamag-anak ko ay anak ng milyonaryo. So si Ruby po natin ay ang atin pong simuno, ang kamag-anak ko ay ang ating pamuno sa simuno, pandagdag sa simuno. Alright? Ikalimang halimbawa, si Kim ang kaibigan ko ay isang guro. So si Kim po ay ang atin pong simuno, which is ang paksa na pinag-uusapan. Ang kaibigan ko ay ang ating pandagdag sa simuno or mas kilala sa tawag na pamuno sa simuno. Okay, ang ikatlo naman is kaganapang pansimuno. Ito na po yung pagkatapos ng I. Again, kapag pagkatapos ng I, yan na po yung tinatawag nating kaganapang pansimuno. Yan po yung naglalarawan sa simuno. For example, si Ruby, ang kamag-anak ko ay anak ng milyonaryo. So si Ruby po natin ay ang ating simuno, ang kamag-anak ko ay ang ating pamuno sa simuno, then pagkatapos ng I, yan na po yung tinatawag nating kaganapang pansimuno. Yan na po yung naglalarawan sa simuno, which is si Ruby. Ang ikalawang halimbawa ho, si Kim, ang kaibigan ko ay isang guro. Si Kim po natin ay ang ating simuno, ang kaibigan ko ay ang ating pamuno sa simuno, at ang ating isang guro, siya na po ang ating kaganapang pansimuno. Siya ay ang naglalarawan kay Kim. Again, kapag pagkatapos ng I, that is under kaganapang pansimuno. Ang ikaapat ho ay ang ating pamuno. Alright? May pamuno ulit. Pamuno sa kaganapang pansimuno. So basically, pandagdag ulit sa kaganapang pansimuno. For example, si Ruby, ang kamag-anak ko ay anak ng milyonaryo, tagapagmana ng yaman. Si Ruby po natin ay ang ating simuno. Ang kamag-anak ko ay ang ating pamuno sa simuno, which is pandagdag sa simuno. Pagkatapos ng I, anak ng milyonaryo will be our kaganapang pansimuno. Ito ho yung naglalarawan kay Ruby sa ating paksa. Ang tagapagmana ng yaman ay ang ating pamuno sa kaganapang pansimuno. Alright, ang ikalawang halimbawa naman, si Kim, ang kaibigan ko ay isang guro, tagapaghatid ng karunungan. So si Kim po natin ay ang ating simuno, ang kaibigan ko ay ang ating pamuno sa simuno, then pagkatapos ng I, yan na po yung kaganapang pansimuno, which is isang guro, tagapaghatid ng karunungan ay ang ating pamuno sa kaganapang pansimuno. So ang ikalima naman, we have pagtawag. So basically, alright, nagtatawag ka. Okay, for example, Ruby, iwan mo na si Joshua. Mga kababayan, maglinis tayo sa paligid. Mga aspiring LPTs, mag-aral tayo. That is under pagtawag. Nakuha ho ba ang kaukulang palagyo? So narito po ang illustration natin para mas mabilis nyong matandaan. Kapag pagkatapos ng I, yan ho yung tinatawag nating kaganapang pansimuno at pamuno sa kaganapang pansimuno. Ang paksa, kapag ang pangalan is ginamit bilang paksa, okay, that is under simuno. Kapag may pandagdag ulit sa simuno, then that is under pamuno sa simuno. Pagkatapos ng I, okay, yan na yung kaganapang pansimuno at pamuno sa kaganapang pansimuno. So, nakuha ho ba? Na-process ho ba ng utak? Sige. Alright, may pahalimbawa agad si Sir Reden, si si Marinil Ruiz. Okay, siya po yung ating simuno. Ang kaibigan ko ay ang ating pamuno sa simuno. Pagkatapos ng I, which is anak ng milyonaryo, siya po yung ating kaganapang pansimuno. Plus, pupunuin ang Gcash ko, that is under pamuno sa kaganapang simuno. Alright, so I hope ay nakuha po.
So this is under our session 3 sa private group sa ating Panimulang Linguistika. Kaya sa mga nagbabalak na mag-join lang sa final coaching, tiyak na mahihirapan po kayo. Alright? Imagine hanggang session 18 yung aming natalakay tapos ikaw mag-join sa final coaching lang. So baka ang mangyari, hindi mo ma-process sa isang bagsakan lang yung ating final coaching. So, mas maganda talaga na the early ka na mag-join is much better po. Nakuha ho ba ang iba't ibang kaukulang palagyo? So, I hope nakuha. Number 30. Si Apolinario Mabini ay utak ng himagsikan, tagapagplano ng laban. Anong uri ng kaukulang palagyo ang salitang may salungguhit? Okay, is it letter A, simuno? Letter B, pamuno sa simuno? Letter C, kaganapang pansimuno? Or letter D, pamuno sa kaganapang pansimuno? Okay, number 30, bakit iba-iba pa rin ang sagot ang ating Filipino majors? Pagkatapos ng I, yung sinalungguhitang salita. Again, pagkatapos ng I. So basically, that is under kaganapang pansimuno. This is letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Okay, again, si Apolinario Mabini is our simuno. Pagkatapos ng I. Pagkatapos ng I. Yan na ho yung utak ng himagsikan. Yan na yung sinalungguhitan. Yan yung tinatawag nating kaganapang pansimuno. Ang tagapagplano ng laban is our pamuno sa kaganapang pansimuno. Basahing maigi yung tanong. Samok ka, sabi ni ma'am. Uy, way samok-samok. Sige, aga nakuha po ba? Pagkatapos ng I. Ala. Sige. Sige, last number tayo. Nag-i-enjoy ako sa mga kaukulang palagyo na to. Alright? Si Apolinario Mabini ay utak ng himagsikan, tagapagplano ng laban. Anong uri ng kaukulang palagyo ang salitang may salungguhit? Is it letter A, simuno? Letter B, pamuno sa simuno? Letter C, pamuno sa kaganapang pansimuno? Or letter D, kaganapang pansimuno? So what would be your answer for question number 31? Ito yung bonus question na nilagay ko. Alright, so I hope ay wala nang magkakamali dito. Alright, very good. I see a lot of letter C, Charlie. At may sumagot ng letter D, Delta. Again, ang sinalungguhitang salita is pandagdag sa kaganapang pansimuno. 'Di ba? Ang utak ng himagsikan ho natin ay ang ating kaganapang pansimuno. Ang tagapagplano ng laban ang sinalungguhitan. So basically, ito ho ang tinatawag nating pamuno sa kaganapang pansimuno. Letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Alright, so this would be the last item. At maraming salamat ho. I hope ay may natutunan kayo sa ating talakayan ngayon. At sa mga hindi pa naka-join sa ating exclusive review group, ay pwede pa po kayong humabol. Kasi kung final coaching lang ho kayo magjo-join, ay mahihirapan ho kayo. Sapagkat hindi ho madali yung Filipino majorship. Walang madali na majorship, lalo na kung hindi ka preparado. So maraming salamat po at dalangin ko na sana ay may natutunan kayo sa araw na to. Okay, may nagtatanong kung magkano po. For 350 pesos, lahat ho ng topics that is under the new TOS ay atin pong tatalakayin. Alright, it is composed of 18 sessions. May diagnostic test, quiz kada session, pre-board exam at summative exam, plus 2 araw na final coaching. Kaya kung hindi pa kayo naka-join, ay paki-message na lamang ho ang Facebook page nito. So sige, maraming salamat. I ask if lahat ba kayo ay alam na yung TOS natin for the Filipino majorship. Except sa mga members natin sa ating private group. Kasi hindi pa ako nag-start ng review, ay in-upload ko na po sa ating private group. Okay? Mas maganda kasi na alam nyo yung TOS. In that way, guided kayo sa mga topics at subtopics na kailangan yung aralin throughout the review session. Kasi kung hindi pa, then ipopost po natin. Alright? Sige. So sige, maraming salamat po.